Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, mag-share ako sa inyo ng routine maintenance o routine pruning na ginagawa ko sa aking bonsai na microcarpa o kahit saang anong bonsai material. So ito nga pala mga paps ay microcarpa. Yan po, maraming beses ko na itong naipakita mga paps sa YouTube. Kung palagi po kayo nanonood ay malamang sa malamang ay matatandaan nyo po ito. So yan po ang gagawin ko ngayon. Routine lang po ito, walang masyadong maraming kumbaga rules pruning lang para maging compact yung kanyang branches, yung mga dahon, compact yung itsura at the same time mga paps ay maganda yung tubo, yung mga hindi kailangan ay natatanggal, hindi na lumaki pa. So ayan na po siya mga paps. So ang gagawin ko mga paps ay puputulan ko yung mga branches niya, yung mga dulo, tapos tatanggalin ko yung mga sucker, mga tulad niya yung mga nasa ilalim, nasa curve, nasa ibabaw. So walang masyadong rules dito, basta yung hindi mo kailangan tanggalin mo. So umpisahan natin mga paps dito sa lower portion, itong dito sa side na to. So ayan, itong side na to. So routine lang ito mga paps, kahit bawat ikot mo ay pag may nakita kang hindi kailangan, putulan mo, pwede mga paps. Walang masyadong maraming preparation. So ayan po mga paps, dito po ako mag-uumpisa. Kung mapapansin nyo, sobrang haba nito, tapos may mga space dito. So para magkaroon ng backbudding at maging compact, so ito puputulan ko po itong dulo nya. Kung mapapansin nyo yan, meron siyang mga branches dito, multiple, mga paps. So puputulan ko itong dulo, ganyan lang, para tumubo yung mga dito sa likod. So tatanggalin ko tong papunta na yan sa taas. Mapapansin nyo meron siyang mga papunta sa sides. Yan, itong nasa loob ng curve, tingnan nyo to mga paps. Yung nasa loob na yan ng curve, tatanggalin ko yan. Tapos itong mga nasa base, malapit na sa base, yan, mga sucker na yan, tatanggalin natin yan. So routine yan mga paps. Kahit araw-araw po ay paunti-unti natin bawasan, magiging maganda po ang itsura niyan at magiging compact. Tapos pag may mga ganito, may mga stub na yan na naiwan, pinagputulan, so hindi na po yan tutubuan ng branch ng shoots. So tanggalin na po natin yan. Yan. So itong mga iniiwan ko, yan mga papalakihin at pag magsiselect tayo dyan pagdating ng panahon. Tulad yan, itong mga nasa labas na yan ng curve, maganda po yan, tulad nito. Tapos yan, pupunta tayo rito sa kabila. Yan, punta natin yan, tingnan natin. Ito namang isa na to. So itong mataas na yan, so hindi ko na muna iwa-wire, pero puputulan ko na siya. Yan. Kasi ito nasa loob kasi ito ng curve Pero sige lang muna, iwanan muna natin yan para later on pagka gusto natin pagpilian. Ito nasa loob kasi yan mga paps, baka magamit pa natin later. So pupunta tayo rito sa kabila. Itong part na to, yan. So ito ganun din, sobrang haba niyan mga paps. So iiksian ko, merong mga shoots dito na bagong labas, so puputulan ko yan dito para maging compact. Yan. So yung mga lumalabas na yan mga paps ay bigla po yung magiging vigorous. Itong sa ilalim, tanggalin natin yan. Hindi natin kailangan yung nasa base na branch. Itong nasa ibabaw na yan, tanggalin na rin natin. So yan. So tingin ko maganda i-wear to pag ganyan. So tapos na po tayo dyan. Dito naman tayo sa branch na tong isa. So ayan, ito So bago tayo pumunta pala dyan, meron akong nakita dito. Kung makikita nyo tong naka-wire na yan, patay na po ito. So tatanggalin na natin to. Hindi bale, meron naman siyang replacement. Yan, dalawa na yan. So tanggalin natin to. Namatay, hindi tumuloy yung mga shoots na lumabas. Siguro dahil sa sobrang init ng wire mga paps, kasi nandyan siya sa pinaka-delantera. Mainit yung wire. So wag na natin tanggalin yung wire na yan. Itong patay na to, tanggalin natin to.
So ayan. So meron namang ditong ano, so paikutan natin ng wire para ma-bend ng konti pababa. So ayan. So meron pang isa na replacement. Bale okay lang yan. So dito na tayo mga paps. Itong isa na to. So ayan, tingnan ulit natin sa loob. Kung mapapansin nyo, tingnan natin ng malayo. Tingnan natin malayo mga paps, ano. Kung mapapansin nyo po itong part na to, sobrang haba. At ito po yung edge ng pot. Yan, sobrang haba niya dito sa part. So babawasan natin yan para maging compact. Yun po ang purpose. So tara. Yan. So meron dito yung branch niya. Meron ulit nag-separate na dalawa. Tatanggalin natin hanggang dyan. Ayun. So ayan po mga paps, meron agad ditong separation. Yan. Itong nasa ibabaw na yan, tingnan nyo po itong separation na itong dalawa. Meron tumubo sa ibabaw. Di po natin kailangan yan. Yan. Meron din pong dalawa dito sa ilalim. So di rin po natin kailangan yan. Itong isa na to, iwanan po natin itong isa na to. Ito mga paps, kasi pwede na yan gamitin. So ayan, umikot po tayo. Ikot tayo rin dito sa kabila. So ayan. Op. Ayan. Yan po siya. So ito na po yung binawasan natin. Ano, meron na agad pads na nabuo. So itong isa na to mga paps ay iiwanan ko to. Tapos itong isa rito. Ito. Tapos ito. Kasi plano kong maglagay ng pababa dito na branch. Later on, tingnan natin kung pwede to. So iwanan ko lang yan siya. Tatanggalin ko tong isa. Yan. Ito nasa loob ng curb. Tatanggalin ko rin yan. Ganon din dito sa isa na to. Hindi ko rin to kailangan. So ganitong paraan mga paps, ano, lagi kong sinasabi na yung growth ng ating ng mga branches na kailangan natin, napopokus sa kanila, ano, yung mga hindi kailangan ay wala na, ano, hindi na siya magiging kahati. Ito mga paps, medyo mahaba rin, babawasan ko rin konti dito sa dulo lang kasi medyo maliit pa yung branch niya. So para lang yan, dumami yung ano, no. Tapos tatanggalin ko tong iba, masyadong marami sila dyan. Yan. Itong iba hayaan ko munang lumaki para later on ay pwede ko silang pagpilian, ano mga paps. So itong dalawa na to, iiwanan ko to. Kung nakikita nyo po siya, ano, napapansin nyo po ba yung kanilang magamit dito. Pwede ko kasi sila ibaba. So ayan mga paps, itong mga nandito sa base, tanggalan po natin yan, di po natin yan kailangan. Ito maaaring iwanan natin, baka mangailangan tayo ng isa dito. So mag-iwan tayo ng isa mga paps, baka kailangan natin in the future. Pero yung iba na yan, hindi po yung kailangan. Hindi nakikita yung separation ng branch. Pag mga nandyan sila masyadong siksik. Itong mga nasa ilalim, di naman to makikita. So hindi siya nakaka-apekto sa forma. Itong merong isa dito mga paps na maliit. Ito nakikita nyo po ba to? Yan, baka kailanganin po natin yan later on. Iwanan ko lang yan mga paps. Ito tatanggalin ko na tong iba na to. Masyadong nasa ilalim at nasa ibabaw. Yun. Ayan, ikot naman tayo mga paps. Dito naman. Oops. Dito. Ayan, ito itong isa na to. Nakikita nyo po ba yan? So tanggalin natin itong mga nasa ibabaw, nasa curb. Itong nasa ilalim ng branch na yan. Ayan. So kung halimbawa mga paps kulang kayo sa oras, pwede naman gawin nyo po yan pa isa-isa. Halimbawa nag-ikot kayo sa umaga, bawas na kayo ng isang branch. Sa isang branch ay i-prune nyo na, tanggalan nyo na, ano, para hindi po
kung halimbawa mayroon kayong trabaho, hindi masyadong maano sa oras makonsumo. Hindi tulad nito na pagsasabay-sabayin nyo. So ito, puputulan ko po itong dulo. Yan. So padahan-dahan at paunti-unti po sa bawat galawan, ano mga paps. So yan na po siya. Kung mapapansin nyo, iniwan ko itong mga paps kasi nasa ano siya, pwede siyang i-bend ng ganon. Yan. Pwede pa yan i-bend pag mahaba na at mature na. So mga paps, pupunta tayo sa likod. Punta tayo dito sa likod. Ano? Pasensya nyo na mga paps, hindi ko na nilagay sa turntable para hindi na magalaw yung position niya dito. Ito, babawasan ko po itong mga nasa may base ng branches. Tanggalin po natin yan. Tanggal yan. Yan. Tapos itong mga nasa loob ng curve, ito rin nasa pinakailalim ng branch. Yan, sa tingin ko okay na po yan, ano. Yung iba later on na lang pag pwede nang i-wire. Ngayon mga paps, dito naman tayo sa likod. Yan, medyo natatakpan. Sige lang. Ganun pa rin naman yung ano, ganun pa rin naman yung principle, yung sa loob ng curve, ilalim ng branch at sa ibabaw ay tanggalin. Yung mga nasa sides ang kailangan natin. Ito di rin to kailangan. Sobrang siksika na dyan. Ayan po. So nagkaroon, nakita na po yung division nitong part na to. Kita mo po yan. Nasa labas ng curve yung lahat ng branches. Yan. Ito isa. Isa. Tapos itong isa na to, later on magagamit ko po yan para malagay dito. So iwanan natin yan. So ayun, at paakyat na tayo mga paps. Paakyat na po tayo, ano? Dito naman tayo. Ito, hanapin natin. So ito sa ilalim siguro. Yan, tanggalin natin tong ano. Meron po kasing branch na sa isang pwesto ay doble. So tanggalin natin yung isa na hindi natin kailangan. Yan. So nakikita na po yung structure ng branches, ano mga paps. Ito apex to. So dito bawasan natin tong mga nasa ibabaw. Hindi natin kailangan yan. Ito dalawa na sila sa isang gilid. Tanggalin natin to. Yun. So pwede na siguro yan. Ito na sa loob ng curve. Yan. Ayan, pwede na yan. Ayan, dito na tayo mga paps sa apex. Ayan, apex na po ito. So ito ay mabilis lumaki mga paps kasi nasa ano nasa taas siya. Siya yung unang-unang nakakasagap ng sunlight. Samantalang yung mga nasa ilalim ay natatakpan. Ano mga paps? So ito kailangan talaga natin itong bawasang apex para makahabol yung mga nasa ilalim. Ito putulan natin ito muna. Hindi pa po ito apex pala mga paps, itong isa na to. Pero puputulan na natin. Yan. Ayan, so ito yung apex. So tatanggalan natin tong mga doble-doble sa isang pwesto mga paps, ano? Sa isang position, doble-dobleng branch. So, bawas tayo. So pwede natin tong i-bend papunta rito. Bend na natin yan. So bawas ito. Tanggalin natin itong mga stub. Nag-dieback. So ayan mga paps, sa tingin ko ay pwede na yung apex na yan. Medyo bumaba na siya ng konti. Ngayon, ito, itong dalawa na yan, tapos ito, i-wire ko po siya, no, para maging magkahiwalay. Ayan po mga paps, kung mapapansin nyo, medyo mas naging compact siya
at hindi magulo ano mga paps, katulad nung una. Ngayon i-wire ko po yan, yung branch na yan, dalawa po yan magkatabi, isang papunta sa likod at isang papunta rito. So i-wire ko siya para mabend siya na maging flat pa yung sa apex. So babawasan ko lang konti ito mga paps para yan hindi maka-apekto sa itsura ng branch ng trunk. So yun. So tingnan natin muli. Tingnan natin kung saan pa ang ano. So yan. So ayan po mga paps, at almost finished na yung ating ginagawa, no? Malapit na matapos. Bawasan ko lang ito ng konti para di masyadong crowded yung mga dulo po ito. Ano mga paps, pruning natin yan. So ganun din dito, parang ano na to eh. Bawasan natin konti. So yun. So tapos na mga paps, ano? Yan. Sa tingin ko naman ay mas maayos-ayos na yan kaysa doon sa kanina. So mga paps, yan na po ang itsura niya ngayon. Ayan po siya. Hindi na po crowded. At sa tingin ko itatagos na rin naman dyan yung lights, ano, galing sa taas hanggang sa ilalim. So ayan na po siya mga paps. Pag sa malayo, ayan po. So yun lamang po, routine maintenance po yan. So later on, pagka marami na naman ulit siyang shoots at malalaki na yung ibang branches dyan, pwede na po ulit i-wire yan. Yan. So yun lamang po mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo, ano. Doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, once again po ay iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video at update nitong aking bonsai at bonsai material. So doon po sa palaging sumusuporta, sana po once again ay hindi kayo magsawa at lagi po kayong nandyan para suportahan itong aking channel. Palawakin po natin yung bonsai society dito sa Pilipinas, ano mga paps. So yun lamang po, once again magandang buhay at happy bonsai.